si Digong, Ni dating Pangulong Rodrigo Kita nyo? Simple daw na sinalubong ni Digong mag-isa ang bagong taon. Duterte ang 2026 sa kulungan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ano? Pakiulit. Simpleng sinalubong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2026 sa kulungan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kita nyo? Binahagyan ng anak niyang si Kitty Duterte. Ito naman yung ni-renovate yung mukha. Idol niya si Michael Jackson, mga kababayan ko. Kaya wag na kayong magtaka kung minsan maging Michael Jackson na yung itsura niyan. Kung makikita nyo lang yung dati niyang itsura, baka sabihin nyo, ganda-ganda ni Inday Kumain, natulog at nanood lang daw ng telebisyon si Digong. Nagpunta rin ang ilan niyang taga-suporta sa labas ng ICC. Kahit holiday, naharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo kaugnay ng madugo niyang war on drugs. Paulit-ulit na lang naharap si Digong sa kasong paulit-ulit yun. Crimes against humanity, paulit-ulit. Ngayon, masaya ba yung Pasko ng matandang demonyong to? Hindi Ewan ko bakit pinag-celebrate pa nila ng Pasko at bagong taon Aba, may demonyo pa lang nagsi-celebrate din. Oo. Ngayon lang ako nakakita ng demonyo na nagse-celebrate ng Pasko at bagong taon. Walang bago sa kanya. You know, he's a man of habit. Walang bago sa kanya. Buti pa kay Kitty meron. Di ba Kitty Kay Digong wala ng bago doon. Demonyo yun Paano magbabago yun? Pero kay Kitty, mga kababayan ko, may bago lagi. Kung hindi bagong renovate ang mukha, bago ang jowa. Tao pa mo Diba? Ewan ko. Mga kababayan ko, sabi ni Kitty, wala nang bago kay Tatay Digong niya. Walang bago sa kanya. You know, he's a man of habit. Wala daw bago kay Digong, pero kay Kitty meron. Kung hindi ni-renovate ang mukha, bago ang jowa. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, TV. Yun yung niya, kasiyahan niya. Nako, kita nyo, yun na pala yung kasiyahan niya. Manood ng TV, di hayaan nyo na siya dyan. Kita nyo, KJ pala mga DDS, yun na pala yung kaligayahan, kasiyahan ni Digong. Na manood na lang ng TV, kumain, matulog. Bakit pa gusto nyong iuwi yun? Inaabala nyo pa, iniistorbo nyo pa yung matanda na nag-i-enjoy na. Yun na daw yung kasiyahan galing mismo kay Kitty. Bakit kinokontra pa nila Sara Duterte, nila Pulong Duterte, nila Baste, at ni Harry Roque? Diba? Wala si Hanilet. Sumalisi na naman si... Ay, grabe. Iba kayo, iba. Oo. Pero mga kababayan ko, tingnan nyo naman. Siya hulusulo, si Pangulo. Grabe, sulu for BBM. Grabe, ang sulu po ay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Tindi, no? Sino ba yung yung tao nyo? Baka may maiwan. Huwag pang malapit ba dyan, Malayo, atras. Abante kayo. Panis! Akala ko ba ang Mindanao solid sa mga Duterte? Bakit itong taga-Sulu ay may mga malalaking placard na nakalagay ay Sulu for PBBM.
Paano to? Di ba? O, yan na nga. Sabi nga ni Jojo Chavez akala ko ba buong Mindanao maka Duterte? Bakit ho ito? Ang mga taga-Sulu ay nagmarcha at may daladalang mga placard, tarpaulin na nagsasabi at nagpapahiwatig na ang Sulu ay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos muna pa Trust. Huwag magsalita. Huwag malapit masyado. Abante na kayo. Abante. Grabe, Pila-pila. Pila-pila, Grabe, ang haba ho ng pila niyan. Mula sa Kapitolyo hanggang sa kahuli-hulihang barangay ang pila. Pare-parehas, mayroong placard na dala-dala. Sulu for PBBM. Paano ngayon yan? Paano na si Sara? Malamang magalit na naman si Sara niyan. Grabe, Ayan, Anis. Paano? Paano na? Wala na. Mga kababayan ko, wala na ho. Yan ba yung 3% na sinasabi nila? 3% daw mga kababayan. Oo. Ewan ko, yung yung may nag-text, yung yung RJ, ano raw yun? Kurakot pala yun. Kurakot. Ganun talaga buhay. Oo. Hayaan na lang natin paniwalain ni Sara Duterte yung sarili niya na siya'y matino talaga. Pero sa katotohanan, isa sang luka-luka. Sino ang kamukha ni Sara? Oo, si Poo. Sino si Poo? Yan po yung laging nasa nasa telebisyon, lalo sa GMA yata.